Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lucrecia. Matagal ko nang gustong sumulat sa inyo pero inabot ng 3 taon bago ko nagawa. Sana po ay kapulutan ng aral na mga kapwa ko tambalanista ang kwento ko. 18 taon akong OFW sa Middle East. Matagumpay ako sa aking career at sumasahod ako ng 6 digits. Kasama ko pa ang asawa ko at doon ko ipinanganak ang 2 naming anak. Aminin kong naging mapagmataas, masungit at masakit akong magsalita at pakiramdam ko lagi akong tama. Naging madalas ang pag-aaway naming mag-asawa at nauwi ito sa hiwalayan. Kaya inuwi namin ang mga anak namin sa Pilipinas noong 2018 at mag-isa kong bumalik sa abroad. Nagpadala naman ako o nagpapadala ako ng sustento sa mga bata pero nagbuhay dalaga ako. Sumali ako sa isang exclusive lifestyle community ng mga high-end expat. Doon ako ang life of the party. 4 na beses isang linggo nasa bar ako at umuwi ng lasing. Nakalimot ako sa Diyos at tumigil ako sa pagsisimba. Taong 2021, biglang nag-restructure ang kumpanyang pinapasukan ko. Nakatanggap ako ng email na tinatapos na ang kontrata ko, effective immediately. Pwede naman ako mag-apply sa ibang kumpanya pero bigla akong napagod. Ayoko magsimula ulit. Kaya dala ang 10,000 pesos, umuwi ako ng Pilipinas. Wala kasi akong naipon dahil sa magastos kong lifestyle. Mga suportang pinansyal sa pamilya at mga bagong biling lupa sa Pilipinas. Ang tanging nais ko lang noon makasama ang mga anak ko. Alam nyo, nahirapan akong mag-adjust sa probinsya. Sa unang 3 buwan, dala ko pa rin yung feeling of entitlement. English ako makipag-usap, tinatarayan ko yung mga sales lady at teller sa bangko. Pakiramdam ko, mas mataas ako sa kanila. Kumilos ako para makasurvive. Nag-online selling, nagbenta ng tinapay, nag-barbecue. Kapos pa din kaya nangutang ako sa 5-6 para magsimula ng maliit na karinderya. Nalugi yung karinderya hanggang tuluyan kong isinara. Sa hirap ng buhay naranasan kong magbalik ng grocery items sa shelves dahil kulang ang pambayad ko. Umila sa munisipyo para humingi ng tulong pinansyal dahil nasa ospital ang anak ko. Pakiramdam ko ay wala na akong pag-asa. Lugmok na lugmok ako. Hanggang isang araw, may kaibigan akong nagpaalala sa akin, sa Diyos. Dinala ako ng mga paako sa simbahan. Doon tuluyang bumagsak ang luha ko habang nakatingala kay Jesus sa krus. Lumuhod ako at humagulgol. Ibinuhos ko ang lahat ng pasanin ko sa kanyang harapan at taimtim na humingi ng tawad. Hindi naglaon, may mga nagpapaabot na ng tulong pinansyal mula sa ibang bansa. Ginamit ko ito para bumili ng laptop at maghanap ng trabaho online. Ngayon ay isa na akong virtual assistant sa 2 international companies. Nagkabati din kami ng asawa ko at muli naming binuo ang aming pamilya. Natuto akong maging mapagkumbaba at higit sa lahat nanumbalik ang pananampalataya ko sa Diyos. Sa lahat ng pinagdaanan ko, napatunayan ko na God is good all the time. God provides and He loves us so much. Minsan, pipitikin ka niya. Aalisin ka niya sa maling landas,
ibababa ka sa pinakamababa para makita mong siya lang ang tunay na sandigan. Kapag handa ka na, ibabalik niya ang lahat at papalitan ito ng mas higit sa nawala. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko at sana ay may natutunan ang mga listeners ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lucrecia. Lucrecia, nakakaloka yung mga Correct. pinagdaanan mo. Totoo. Kaya siguro Lucrecia ang pinili mong pangalan kasi nakakakrung-krung, Oo. nakakalurkey, nakakaluka. Oo. Diba? Yung mga pinagdaanan mong problema. At hindi talaga ito madali. At lahat ng sinabi mo, Lucrecia, ay totoo. Mhm. Pipitikin ka, aalisin ka sa sitwasyon na mali, 'di ba? Tama. Yung mga ganyong klase mga eksena katulad ng nangyari sa iyo. And congratulations because you're now with God. Tama. Pero sabi nga daw nila, mas nakakatakot daw kapag ka nandyan. Oo. In a way, kasi gagamitin ka ng gagamitin. Ibig sabihin, may mga pagsubok. Pero hindi natin sinasabing, Aha. huwag ka kay Lord kasi mas nakakatakot. Ayan. Pero ang sinasabi lang is, kapag ka nandyan ka kay Lord, anumang pagsubok ang pagdadaanan mo, kakayanin mo. Kasi Yan. alam mong tinatransfer mo na Correct. dun sa may gawa ng Milky Way at may gawa na lahat ng mga Totoo. galaxy at nagpa-perfect sa mundong ito. Ayan, at doon natin kukunin yung confidence natin na instead matakot, na nakakatakot for the perspective ng iba, pero pag nakita mo yung grace and glory ni Lord, doon mo kukunin yung confidence na bakit pa ako matatakot? Nakay Lord na ako siya yung may Kaya gawa nga. ng lahat-lahat Totoo. 'Di ba? Kaya doon natin naririnig na even kamatayan, even death, hindi ka na matatakot kasi alam mo na kay Lord ka na eh. Correct. So, Totoo we're happy yan. for you, Lucrecia, True. dahil, 'di ba? Dumating ka rin din sa rock bottom Correct, Yun yung totoo. sinasabi natin. Pag dumating ka talaga sa baba, tatanggalin yung kinang, tanggalin yung Lahat. mga lahat. Lahat ng tatanggalin. Tas wala ka na lang iba talagang gagawin Oo. kundi magmanikluhod. Mhm. Magtiklop tuhod at Ayan. magdasal. Ayan. So ano Kasi he ano will pang lift you up. hahawakan mo pag ikaw na lang mag-isa, tinanggal Correct. lang lahat. Tama. Wala eh. Diba? Kaya nga sabi nila, suffering is our direct link to God. Kasi kapag ka tayo ay nagsasuffer, mas lalo tayong kumakapit. Totoo. Direkta yung link natin na, Oo. Lord, hindi ko na carry. Correct. Oo. Please carry me. Diba? Yun At yung again, maganda. ako hindi naman nalalayo again nung parang 2 Sundays ago nung nagkaroon ako ng preaching sa church namin na binalikan ko rin din lahat yung mga nangyari sa akin. So, doon ko nakita yung it's a divine discipline talaga. Ako ito magsi-share lang ako ng Bible verse na ito yung nagpamulat sa akin sa Hebrews 12:6-7. Napakaganda kasi yung sinabi, for the Lord disciplines those He loves and He punishes each one He accepts His child. So kung may pinagdadaanan ka ngayon na matindi, Ibig sabihin, ito po ay kanyang Pagmamahal. ito yung lambing niya. Oo. Di wow, ang Diba? hirap, di ba? Oo, kasi ito, sa verse 7, sabi, as you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard of a child who is never disciplined by its father? Diba? So, totoo naman. Sa kung ilalagay natin sa konteksto ng mga magulang natin, kung wala silang pake, hindi tayo Totoo. didisiplinahin yan. Hindi sila magagalit kahit 24 hours kang Yes. nagagadget. Uh-huh. Hindi sila maiinis kung umuwi ka ng lasing gabi-gabi, tapos ang suot mo lang kapirasong tibak, di ba? Nicolia, Yung mga naisip ka. Yung mga naisip ka. Pwede ka naman nakasando. Kapirasong tibak yung suot. Para mas Kapiraso na nga yung tibak eh. Ano pa yung Mas kapiraso ba? Nahiya ka pa, girl. Sinuot mo pa yung kapirasong tibak, 'di ba? So kung wala silang pakialam sa'yo as a child, it doesn't matter kahit lumabas ka na nakatibak at Aha. tibak lang. It doesn't matter kung lumabas ka sa bahay mo na isang babae na ang suot mo pabango lang. Wala siyang paki sa'yo. Aha. Di kita didisiplinahin. Bahala ka Totoo. sa buhay mo. Kaya lang hindi eh. Aha. Ano ba naman yung suot mo? Alam mo naman babastusin ka. Yan pa talaga yung suot Yan. mo. Ang dami-daming masasamang loob sa kalig. Anong oras ng gabi? Ganito ka umuuwi. Oo. Hindi lang talaga sometimes, parang in terms of if we're going to look at it sa konteksto ng magulang, it's not always gentle words that we hear. So parang with God, it's not always gentle discipline. So ano ibig sabihin ng it's not always gentle discipline? Ang pagdidisiplina, rock bottom na problema, Ayan, struggles na malulumpet, hindi gentle yun ha. Kasi yung mga pinagdaanan naman natin, tayo din naman ang nag-cause nun eh.
'Diba? Yung May mga ambag tayo doon. mga decision making mo na pinagagawa natin sa buhay natin, kaya nangyari 'yon. Tayo din naman may Tayo ambag doon din. talaga eh. Kaya kung halimbawa dinidisiplina tayo, kasi nga hindi natin alam yung ginagawa natin eh, 'di ba? So inaayos lang tsaka tinatama. Tsaka sabi 'di ba, blessed are those na talagang nakakadaan ng mga matitinding pagsubok dahil natuturuan po tayo ng endurance. Yeah. 'Di ba? Kaya napakasimple. Kung halimbawa ikaw ay first time parent tapos nagkaroon ng sakit yung anak mo, tarantang-taranta ka eh. Oo naman, pagdating ng pang-apat na anak, natataranta ka pero sakto lang. Oo. Kasi na-endure mo na lahat ng mga Yan, napagdaanan mo na. napagdaanan ko na to, so alam ko na yung gagawin Alam mo ko. na yung diskarte, alam mo Correct. mga basic na galawan. Yes, ganon. So ganon din ang itinuturo sa atin, 'di ba? Ng mga problema at pagsubok. Dapat hindi ka na natatakot kapag ka may problema ka kasi 'di ba dinaanan mo na 'to dati Oo. at hindi ka naman pinabayaan eh. Oh, kaya totoo naman yung salita ni Lord na ang mga matataas ibababa, yung mga nasa baba itataas eh. So ikaw masyadong humble ka nung sa panahonan mo na talagang happy-go-lucky. Ayan, May- mapagmataas. O O yan, mapagmataas si ka, 'di ba? Dahil 6 digits kinikita, correct. nag-aaway sa asawa. Lasing every night. Inuwi yung anak tapos nagbuhay dalaga. Ayan, 'di ba? So, pinadapa ka rin din at nung nadapa ka, mabuti nakita mo si Lord doon. Kasi may mga iba yung pinadapa, hindi na nakabangon. Correct. Oo. 'Di ba? Pero nakabawi. ikaw nakita mo pa si Lord sa Oo. gitna ng lahat, 'di ba? Kaya napakaganda. Napakaganda. Alam mo dapat lagay natin 'to sa podcast. Yung Ay, mga oo. ganitong klase mga episode, Ayan. podcast natin. Worth yan. it talaga na Sobrang pag-usapan. worth it na pag-usapan. So to you, thank you so much for sharing your story with us. Totoo naman na ang buhay ay katulad ng pangalan mo, Oh, nakakalukresya. Lucretia. 'Di ba? Nakakabaliw. Dumaan ka sa isang matinding pagsubok, hindi ka pa nga masyado nakakabangon, sasampalin ka ulit ng pagsubok, avalanche. Combo siya eh. Combo talaga eh. Double hit. 'Di ba? Ganyan talaga eh. Parang feeling mo katabi mo lang si Lord kasi ikaw yung laging pinipitik. Yung totoo, Lord, ako lang bang anak mo? Bakit parang ako yung may Ano yun? ako lang ang may problema, 'di ba? Pruning daw yan eh. Correct. 'Di ba parang sa kahoy sa sanga tinatanggal yung mga Masasamang yung parts. mga tuyo na hindi Oo. kakaganda sa iyo. So Correct. tinatanggal niya ang para pag tumubo yung mga sanga mo, 'di ba? Bongga. Oo, marami ng Pangmalakasan butterfly ka. yung Correct. dadapo sa iyo. Totoo. And pruning is painful. Yeah, masakit siya. Imagine Kasi babalin, mo, tatanggalin correct. yung mga sanga-sanga Diba? Imagine mo yung nakakaramdam ka ng matinding pain kasi sinasaktan ka. Oo. Literally, kunyari pruning, tinatanggal yung mga sanga mo, di ba? Masakit. Wala naman pong struggle na masaya. Oo. Lahat po ng struggles talagang may kaakibat na pag-iyak. Pero wag mag-alala, dadaloy din ang ginhawa. Tama. Magiging maayos din ang lahat by God's grace. Ayan. We're happy for you, Lucretia. Lucretia, Ayan. sana isang araw, palitan mo na yung pangalan mo. Huwag mo nang gamitin. Baka Lucretia ka dun sa mga pagsubok. Dapat Gracia Ayan. na. Yan, pwede. From Lucretia to Gracia. Ayan. Pa-share naman. Di ba? Ng Gracia mo. Correct. Baka naman, ayos na. Virtual assistant, 2 international company. Oo. Pag-Gracia ka naman dyan. Oo. Di ba? Dollar ang kinikita. Ipa-podcast pa. Oh, yun, oh. Di ba? Salamat, Lucretia, for sharing your story with Yan. us. Salamat. Okay, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli, ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!